Isang matiwasay at mapagpalang araw po ang hatid po sa atin ng Panginoon. Kumusta po kayo? Isang pribilehiyo ang maglingkod sa ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa sa Genesis chapter 18 verse 5, ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin. Ito ang sambit ni Abraham nang nagpakita si Yahweh sa sagradong puno ni Mamre at sa di kalayuan ay may tatlong panauhing lalaki na patungo sa kanyang tolda. Dali-dali niyang inalok sila ng matutuluyan, ganun na rin at ipinaganda niya ang mga ito ng makakain. Mga kapatid, walang kasing saya ang maglingkod sa Panginoon. Ang agaran at marangya na pagtanggap ni Abraham sa mga dayuhan dahil kahit sila ay tila simpleng mananakbay, ay nagpapakita ng importansya ng kabutihan at pagbubukas palad sa lahat. Ito ay patunay na ang pakikipagtagpo sa Panginoon ay dumarating kahit sa mga hindi inaasahang bagay. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas, ngayong ika-16 na linggo sa karaniwang panahon, narinig natin ang pagkaabala ni Martha sa kanyang pagsisilbi para kay Jesus. Nagpapakita ito ng pagka-overwhelm at pagkaramdam ng bigat sa kanyang mga gawain. Ito ay nagpapaalala po sa atin ng halaga ng ating panahon, kapiling ang Diyos. Ito man ay ating pagdarasal, sa ating pag-attend ng mga prayer service, pag-attend ng misa, at sa ating mga gawain, tayo po ay inaanyayahang manatili sa presensya ng Diyos. Nagalak siya sa lahat ng ating kayang ipaghanda o ialay sa Kanya. Sinabi sa letter to the Romans, chapter 12, verse 1, "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." Tanggap ng Panginoong Diyos ang ating mga handog sa Kanya at lagi nating alalahanin na ang Diyos mismo ang unang lumalapit sa bawat yugto ng ating buhay. Alam niya ang ating mga adhika sa araw-araw ng ating buhay. Hindi niya hinahangad ang barangya nating paghahanda. Nais niya tayo ay magbigay panahong lagi sa Kanya. Ibigay ng buong buo ang ating pagtitiwala sa Kanya. Maging bukas at buhay ang ating diwa sa piling ng ating nag-aarugang tagapagligtas, si Jesus na ating pinakamamahal. Amen.